Magandang araw, Go Negosyantes! I'm Bam Aquino, ang kasama ninyong tutuklas sa mga sikreto ng tagumpay ng mga successful entrepreneurs. Dito lang yan sa SME Go! Mag-uumpisa po tayo sa lalawigan ng Laguna at doon po malalaman natin kung paano ma-develop ang isang enterprising mindset mula sa mga kago-negosyo natin doon. Ano pong hinihintay natin? Wala! Kaya let's go! And we're finally here sa paggawaan ng Aisha Footwear. Habang naghahanap ng pasalubong para sa assistant kong si Josie, makikipagkwentuhan muna tayo kay Baby and Ferdy. Baby, Ferdy, paano ang isang former seaman tsaka isang nurse naging may-ari ng isang shoe enterprise? Sa tagal na nagbabarko ni Mister, almost 16 years siya na nasa barko. Nag-isip kami kung anong magandang business para andito na lang siya at makasama naman naming mag-iina ng matagal. Alam mo na naman ng seaman, pansamantala lang yan. At what point po dun sa 16 years na naisip, kailangan tayo magnegosyo? Pumasok sa isipan namin yon nung si Mister ko every medical nagkakaproblema na. Okay. Tapos nakasakay siyang isang beses, nagkaproblema siya na operahan siya sa gallstone. Nung ma-operahan siya sa gallstone, nakakuha kami ng 50,000. 50,000. Yun yung naging Yun yung puhunan. pinagsimulan namin. Bakit po naisipan nyo yung tsinelas sa sapatos? Binigyan kami ng idea ng isang kaibigan namin. Kasi nagsara yung dati niyang pinapasukan. Ngayon, binigyan niya kami ng idea. Gusto niyo ba na mag-business ng ganon? Tutulungan niya kami, i-guide niya kami. Habang papunta po tayo sa panahian, nung nagsimula po tayo, I'm sure marami po tayong kakompetensya, marami pong mga sikat na sikat nga ang liliw sa paggawa ng mga tsinelas. Ano po yung nakita ninyo na pwedeng mag-differentiate po dun sa Aisha Footwear? Pwede ho kayong maiba ng konti dun sa kanila? Nung time kasing yon, may mga abaka na sila na mga wedge. Pero konti pa lang. So naisip namin kung ano yung kukonti, yun ang ginawa namin. Noong panahon na yon, ang mga uso ay yung mga bakya, mga sandals, na heels. So, dinevelop namin yung mostly na ginawa namin puro abaka. Abaka na wedge. Abaka na wedge, abaka na tsinelas, abaka na spadrilles. Ang pinakamagandang nangyari sa amin ay nasuportahan kami ng Department of Trading Industry. Ayan, nung nasuportahan nila kami, utay-utay na kaming nabuo kumbaga. Kasi nag-start kami sa 2 manggagawa lang eh. Ngayon ho, napakarami ng tao po dito. Ilan po ba yung kasama niyo po dito? Siguro nasa 50 na sila. Nasa 50 na, no? Oo. Okay, going from 2 to 50, ano po yung pakiramdam nun? Nakakatakot ba? Masaya? Ano po yung feeling ho natin doon? Masaya dahil marami kami natutulungan eh. Mas maraming umaasa sa amin. So, kailangan namin magsipag, magpa-order ng marami, gumawa ng magagandang designs. Para ma-orderan kami ng marami, matutulungan namin silang lahat. Ngayon ho naka 6 years na ho tayo, no? Nakwento niyo ho kanina yung 6 months pa lang kayo. Oo. Kung meron ho kayong mapapayo dun sa Baby at Ferdy nung 2006, ngayon ho na medyo established na ho kayo, ano yung mapapayo niyo sa kanila? Yung mga nag-uumpisa pa lang, kailangan pala bago ka mag-export. Pag-aralan mo mabuti yung process kung paano mag-export. Kailangan may mga contract talaga. Ano ho yung next step po natin sa Aisha Footwear? Kung meron ho tayong pinapangarap pa para sa ating negosyo, ano pa po yun? Pangarap namin, dumami pa sila para mas marami pa kami matulungan. At Kumbaga po lumaki pa yung... Lumaki pa. oo, at saka yung dadating din yung araw na iShare Footwear naman yung nakalagay doon sa talagang brand, di ba? Yun. Okay. Sariling brand. Sariling brand. Oo, hindi yung, Makikita mo sa kunyari, sapatos na pinagagawa sa amin, pangalan lang ng ni Landmark. And yun ho yung 2 anak ko ninyo, ano? Oo. Si Ai tsaka si She. Oo. Kung marami ang gumagawa ng negosyong gusto mo, pwede pa rin sigurong pasukin yan. Basta gawing kakaiba at dekalidad. Yan ang natutunan natin kina Ferdy at Baby sa Aisha Footwear. Josie, mahilig ka ba sa tiptoe wedge? Oo naman, Bam.
I super like that. Anong shoe size mo? 0.002. Di kasya sa'yo to. Bibisitahin natin ang Doña Jovita Garden Resort dito sa Calamba, Laguna. At dahil summer ngayon at ingat swimming, alamin natin kung paano pumatok ang business opportunity na ito. Kasama natin si Rose and Ted Javier, owners of Doña Jovita Garden Resort. Paano po nagsimula ang Doña Jovita Garden Resort? We had this property which I bought from my grandmother, part of it, and part I inherited from my mom. And I said, looks like might be a good business. Okay. Especially so we had hot spring. Ano ho to before? Mga puno, but we added trees like the ilang-ilang, the bignay, the palm trees. But the trees that were here were the mango tree, which is older than me, I think. Okay. Ito ho ba yung na-envision ninyo back in 1995, no? Kasi at that time, there was just one pool. You had a lot which was adjacent. All of the things na nakikita natin dito, ito ho ba yung na-imagine ninyo? Yes, actually, and more. We wanted a nature type resort. So if I were here in 1995, ang makikita ko po dito, isang swimming pool at lahat to damuhan. Tama ba? Yeah, well, not damuhan. Bato or ano? Bato, yeah. Oo. You notice may mga bato dito eh. Oo. Okay. So at that time ho, you had a few big resorts, a lot of small resorts. Ano ho yung nakita ninyo na that the nature resort would actually draw in people? Well, ito nga. Ang feeling ko ay wala sa kanila yung gaya nun sa amin na maraming puno and pwede namin gawin tipong nature type of resort. No? Okay. When this expanded, what was the first thing that you built? Was it the hotel or was it the springs? It was more of the pools Okay. because that's what people wanted to have, not to swim, enjoy the hot spring. And then from one we have 9 now. 9 pools 9 already. pools already. So that's almost one pool every other year, no? Or every year actually? Not really. Yeah, every other year. Every Yeah, other yeah. year. Okay. Almost, yeah. And alam ko po, you're still continuing to expand, right? You have the Mediterranean Hotel Yes, at this point. Ano pa po ba yung goals natin for the garden resort? Okay, we are catering also to seminars, no? So maybe that's going to be additional rooms. And then of course we are getting to the wedding market. We are starting to have them. Then the kiddie party, that's why we have the Pirate Cove. And of course the outing. And you will see that we have this mini zoo because we also have field trips that's done by the schools. So, kumbaga po you're always looking for these other services that you can add here. Yes. Okay. Exactly. Meron na ho ba tayong naka-prepare na next few services or at this point we're focusing on the weddings, the seminars and the Kiddie children's party. children's parties? Well, not services, events. We have a, ano ngayon, we call it Bahay sa Balete. Ay, horror ride. Not a ride. It's a horror walk. Horror walk. A house. Oh, Okay. Pero, with a twist. Okay. We want to create not just horror, but cultural, yung folklore. Okay. Filipino folklore. So, Ala. para ho tayong mini Disneyland dito. That's right. Okay. Big You park. have your Pirates Cove, you have your hot springs, you have your horror walk. Everything you want to find, you can find it here. Sino ho yung, between the two of you, sino po yung nag-iisip ng, okay, let's put up an Easter egg hunt or let's put up a horror walk. You want to answer that? So, he's the one with the ideas. Yeah, all of it. Okay. All I'm the of one it. with the ideas. He gets to do all the work. Ano yung pinaka-challenges ho natin when it comes to putting up a resort and maintaining this very beautiful resort here in a place na marami ho kayong mga kalaban. The market is always looking for the next interesting thing. What is the main challenge po for you running this beautiful place? Well, for me, ang main challenge is to, kasi marami kaming puno, marami rin kaming tao na
naglilinis, nagwawalis, because my wife is an OC Okay. when it comes to yung kalat. Cleanliness. Cleanliness. OCO, obsessive Oo. compulsive. Okay. Oo. At she makes sure na laging malinis. At minsan nga, kasi lahat kami may radyo eh. Okay. Minsan nagsisermon sa radyo eh. Pagdating ho ng mga guests po dito sa Doña Jovita, what is the takeaway that you want po na mula sa kanila? Pag-alis po nila, they've spent the day here, or they've spent the night here, ano po yung gusto ninyong dala-dala nila pag-alis po nila dito? Kasayahan, memories. As a matter of fact, nasa mission namin yun eh. Ayaw naming, merong formal mission kami, ayaw naming merong kliyente na aalis na masama ang loob. Okay. If for whatever reason meron siyang hindi nagustuhan, we make sure that we appease him or her, and then maybe kung talagang medyo we give a gift certificate So they can come back. para bumalik. I see. So wala hong pwedeng lumabas dito na hindi masaya. Oo, Yeah. Any business needs to have sipag at tiyaga. Pero ano po yung pangalawa nating pinaka-advice or in your experience naging pinaka-importante ho in your journey as an entrepreneur? sipag at syaga pa rin. Ginamit ni Ted at Rose ang kanilang mga resources upang makapagsimula ng negosyo. Pero hindi sila tumigil doon. Tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pag-introduce ng mga bagong serbisyo at facilities sa kanilang napakagandang Doña Jovita Garden Resort. Okay, Josie, tapos na tayo sa Doña Jovita Garden Resort. Saan pa ba tayo pwedeng pumunta? Hi, Bam! Well, you should visit the Torres Duck Farm, popularly known as ang Tindahan ng Itlog ni Kuya, located in Victoria. Tindahan ng itlog ni Kuya? Ano naman meron dun? E di wala nang thrill pag sinabi ko. Basta puntahan mo na lang. You won't Okay, regret it. fine. Let's go! Ito ba yung sinasabi ni Josie na itlog ni Kuya? Ito na nga, tara! Dino, nasa paligid tayo ng mga basang sisiyo ngayon, di ba? Mga kaka-hatch lang na ducks. Your father was actually in the duck business. Yeah. Pero kayo ng wife mo were actually in the corporate world. Ba't yun naisipan to go full-time into the duck business? Kasi nung time na yon, maganda ang kinikita sa duck racing. Nung 1984, nag-umpisa kami, we started with only 500 ducks. And then by 1986, nasa mga 6,000 na. Yung kinita namin doon, hindi nang ginamit namin para magparami ng itek. And then by 1990, ang population namin nasa 34,000 na. Magandang pagkakitaan ng itek. Noong time na yun, kumikita ka ng sa bawat head ng itek, piso. Kaya nung 6,000 ang inaalagaan namin, kumikita kami ng 6,000 pesos a day. What made you decide to go towards Peking duck po? Kasi ito, sunrise industry, bago pa lang siya sa atin. Napakagandang prospect niya, kuha ng malaki ang demand niya, kukunti ang supply. So currently sa Pilipinas, marami naghahanap ng Peking duck, pero kukunti lang yung nakapag-produce sa loob ng Pilipinas. As of the moment. As of the moment. Ganun ang situation. Okay. Kaya nakapag-command ka na magandang presyo. Okay. And we were talking earlier na sa mga high-end restaurants, they will charge 1,600 to 2,000 pesos per Peking duck. Yes. Pero actually, you're selling it at your store, yung fried duck ho natin at 290 90 pesos. pesos, no? Yes. So, what a big gap po talaga, no? Ang purpose namin doon, may lapit namin doon sa masa. Yung presyo niya. Yung mga common tao, makatikim sila ng Peking duck na hindi nila natitikman dati. At ang nakakakain lang nung araw noon ay yung mga mayayaman at maigi ang buhay. Hindi mo ba kayo na nagdalawang isip na baka hindi to established kasi, baka hindi to mabenta sa Pilipinas? Hindi naman, kasi ang nature ko kasi na-challenge ako pagka yung produkto mo, ini-introduce mo pa lang sa market. And ang gusto ko kasi mangyari, makilala yung itik as a good source of protein. Yung tao, kumain ng itik. Kasi ang itik kasi health food siya hindi kami nagbibigay ng mga antibiotics dyan. Okay. This is why it's called organic Yes. duck ho, no? Miss Josephine, kanina po, kausap natin si
Sir Leo, in-explain po niya yung simulahin ng inyong negosyo. And of Yes. course, yung future naman ng inyong negosyo ay nandito sa harap po natin, dun sa mga products po natin. Paano ho nyo kinukumbinsi ang isang tao na okay ang kumain ng duck? Okay, number one, in-explain namin kasi usually pag pumupunta dito sa outlet, kasi hindi nga sila familiar sa duck. So, tinatanong nila, ano ba yung kinulob na itik? Una namin sinasabi is, it tastes like lechon. Kailangan ko humi-testing yan. Kasi sabi ho ninyo, it Oo, tastes pwede like mo siyang lechon. palutungin. Okay. Actually, ang kinulob is a delicacy dito sa Victoria. So, what I did is, I just improved the taste. This Peking duck is cooked in 11 herbs and spices, all natural. Actually, if I may say so, it does taste like lechon. Parang Diba? ako talagang Parang lechon ang lechon, lasa. oo. So instead of eating the usual lechon pig, Mhm. baboy, ito, duck siya. Ito naman po yung Ang ating itlog- famous na itlog. The famous itlog ni Kuya. Kuya. Okay, paano po special ang itlog ni Kuya? Okay, for one, tayo mga Pinoy, sanay tayo sa may kulay ang itlog na maalat, di ba? What I did is nire-invent ko yung salted eggs. Tinanggal ko yung color kasi yung color talaga is hindi maganda sa katawan. With the help of the DTI and the OST, we worked hand in hand to come up with this logo. Mr. Duck nakalagay. So, makikita nyo yan, nakalagay sa salted eggs natin para malaman ng tao na ito ay itlog na pula. Wala lang siyang kulay. Okay, iba ho ba ang lasa ng itlog ni Kuya? Definitely, Okay. I can say that. Testingin ko na rin Sige, po kung ano yung pinagkaiba niya. kung nakakatikim ka ng talagang kumakain ka ng itlog na maalat, Ang Kapampangan ho, yung mahilig ho sa mahilig, itlog na- ebon buro. Iba yung lasa. Iba yung lasa niya. You know, it reminds me of yung itlog na maalat sa mooncake. Yes. Yung texture niya iba, and yung lasa niya is parang more natural. Yes, Tama ba? that's the thing. Kasi wala kang malalasahang commercial fish dyan. Yun yung maganda sa natural feeding. Oo. Paano ho nyo naisipan to go into all of these different types of products? Kasi ano ho yan you have a duck business, a lot of Yes. people stop at the duck business. Yes. Paano ho kayo umabot sa level na may iba't ibang produkto kayo, you have different types of things to sell, and you even have a brand? Out na. Paano ho kayo umabot doon? Nag-start yan kasi yung mga sa mga friends. Pag pumupunta sila sa farm namin, nag-visit sila, I prepare this. Actually, it's a family recipe So every time na pupunta sila, oy, pagluto mo kami ng yung kinulob nyo. So napansin ko every time, oy, gawa mo naman kami. So parang nangyari, bakit hindi pa natin siya gawing business? Ano yung naging pinaka-biggest challenge from gumagawa ko kayo ng mga produkto para sa pamilya to gumagawa ko kayo ng produkto para sa publiko? Okay. Ando na yung challenge nun, kumikita na. Lahat ng nakakatikim niyan, word of mouth. Okay. Hindi pa ako talaga yung lalabas ako para i-promote ko lahat yan, hindi. Pag natikman nila, tapos sasabihin sa friends nila, yung friends nila, doon sa friends nila, hanggang saan mag-grow na mag-grow na. Ano yung sinasabi nila? Ang sarap. Ibang klase daw yung salted eggs. Yung itlog ni Kuya. Itlog ni Kuya, napakasarap daw. Okay. Especially yung puti daw nito, lasa daw cheese. Siguro tama nga na ang isang paraan para makahanap ng business opportunity ay tingnan ang negosyo o produkto na wala pang ibang gumagawa. Fill in the space, kumbaga. Yan ang ginawa ni Leo at Josephine sa tindahan ng itlog ni Kuya. Ang kasabihan, a trip to Laguna won't be complete without their famous buko pie. Of course, dun tayo sa Aurig. Siyempre, di lang tayo nandito para bumili kung hindi alamin na din ang kanilang secret recipe for success. Kasama si Miss Sol Pahud, co-owner ng The Original Buko Pie. Miss Sol, it is a Wednesday at 5 p.m. at ang napakarami pa rin pong nakapila. Araw-araw po ba ganito dito? Almost. Almost every day. Ano po yung sikreto ng The Original Buko Pie? Wala naman talagang sikreto. Siguro na nagkataong ang aming timpla tumama sa maraming pandasa. Ang timpla niyo po ba pareho yan ever since or nag-iba po yan through the years? No. At saka kami kung magluto, hindi kami nagluluto ng buko hindi bagong kuha, bagong baba. Kung wala na yon, tapos na. Okay. Ever since po ba, ito na po yung negosyo natin? Or may ibang negosyo pa po tayo noon? 47 years na kami. Okay. Ano po yung sikreto ng isang negosyo na 47 years, pareho yung recipe at pinipilahan pa rin po ng mga tao? I-maintain mo yung quality siya. I-maintain mo yung quality. Sabi ko nga yan, kapatid ko. Hindi kami nagluluto ng bukong hindi binaba the same day. Harvest at the same day.
Kasi pag hiniwa mo naman yung buko pie namin, makikita mo na fresh talaga yung buko. Kumbaga, the product itself is Speaks what for itself. markets your company, your business po. Kami talagang we're doing our business sa parang ang alam namin, hindi na kami masyado sa mga publicity, mga ano, Opo. wala kami. Pero gaya po ng mga tao dito dumadayo, yung publicity po yung dumadayo po sa inyo. Word of mouth siguro. Ano? Word of mouth. Yeah. Marami na rin po yung produkto, no? You have everything from oatmeal raisin, pineapple, kung ano-ano. Did that happen, ano ho yan? Pinano po ba yan? Or through the years lang dumami na po Through yung the mga years, produkto? siyempre pag kami tindahan kanto, maraming lalapit sila, gusto nilang ipagtinda yung kanilang produkto. So yung ibang nakikita mo dito, yung mga ganyan, consignment. Consignment. Ang sa amin yung mga buko pie, pineapple pie, buko apple pie, tropical, apple pie. Tsaka kasama. Okay, hindi ho ba kayo natakot na napakaraming mga competitors po dito? Hindi naman, at hindi rin namin pinagbabawalan kasi ang mga yung walang ibang hanap buhay na ibinubuhay sa kanilang pamilya. Opo. Dito lang sila kumukuha na ikinabubuhay, so pinababayaan. I'm sure marami mo nagsabi, nag-alok na, pwede ba kaming gumawa ng the original buko pie sa ibang lugar, sa ibang bayan, sa ibang probinsya, Ibang country. ibang country pa? Mm-mm. Bakit di po tinatanggihan? Kasi gusto namin ma-maintain ang quality namin. Gusto namin manatili kami habang panahon. Kasi kung gagawin ng iba, hindi ka sigurado na magagawa nila ang gagawin namin. Ano po ba yung hatian niyo po ng workload ho dito? Meron ho ba kayong specific roles na ginagawa, tita? Kaya ito, kahera, Okay. mahusay yan sa mathematics Okay. Kayo po, ano po yung role po ninyo? overall. Overall, yung isa po niyong kapatid, Doon sa tindahan. ano po yung next 5-10 years po para sa Hopefully, tindahan ninyo? kasi yung, siyempre matatanda na kami. Ano? Inaasahan namin na yung mga anak namin, baka naman sakaling, hindi lang siguro sa full time, kasi may kanyang trabaho sila. Opo. Puro tapos na sila ng pag-aaral eh. Wala nang hindi, pero kami pa rin ang namamahala. Opo. Meron rin kaming binabala kasi sa amin yung kabila eh. Yung umpisa kami magbukas ng iba, siguro mainly sa baking din, mga cakes, pero yun ay plano pa lang. Ano yung biggest challenge po natin in your 47 years as an entrepreneur? Pag nawawala ng buko kasi there are times na talagang very lean months na wala talagang buko, lalo after na yung force majeure, mga bagyo, mga Opo. ganyan. Wala. Hindi namin maintindihan kung ano aming ititinda. So, kahit na lang pineapple pie, apple pie, kaya nagkaganon eh. Kasi hindi namin maintindihan kung ano ibibigay namin sa mga tao, ang daming pumupunta. So supply issues po yung naging pinaka-biggest challenge po natin. Oo, yun Pero talaga. selling, wala akong problema. Namimili, walang problema. Meron po kayong advice sa mga entrepreneurs, specifically yung mga nagtatayo ng kanilang bakery or shops po na gaya po ninyo. Any advice? Siguro, kailangan ang mga tauhan ay tututunan niyo ng mabuti kasi you should remember, hindi ka makakapunta sa pupuntahan mo kung hindi sa tulong ng mga yun. You cannot do everything on your own. So, katutuhan niyo sila ng mabuti at ang quality ng inyong produkto, i-maintain ninyo. Kasi kung minsan hindi lang huwag lang pera ang titingnan. Kasi kung minsan kailangan ding mag-last yung negosyo mo na matatandaan ng mga tao. Entrepreneurs need focus. At ang napiling pagtutukan nila Sol ay ang kanilang produkto. Naisip nilang mag-focus muna sa kanilang produkto bago paramihin ang kanilang mga tindahan. At yan ang kanilang sikreto. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong araw na ito. Sana po natutunan natin kung paano ma-develop ang isang enterprising mindset. Sa susunod na linggo, tatalakayin po natin ang isa pang sikreto ng tagumpay ng ating successful entrepreneurs. Kaya antabayanan niyo po yan. Ako po si Bam Aquino at ito ang SME Go! Siyempre, huwag kalimutang bumili ng mga Go Negosyo books, lalo na ang pinakabagong 50 Inspiring Stories of Young Entrepreneurs kung saan nandun po kami ng aking business partner. Available po yan sa lahat ng leading bookstores nationwide. Need advice on how to start and run your business? We're just a text and click away. Text Go Nego to 2910 for Globe and Smart and like us on Facebook, facebook.com/GoNegosyoOfficial. At mula sa Go Negosyo, maraming salamat sa ating mga annual partners. PLDT SME Nation, Smart Communications, Meralco, RFM Corporation, BPI Family Kanegosyo, Avon Cosmetics, Multiply.com, The Orchard Property Marketing Corporation, Isuzu Philippines Corporation, LBC Express Incorporated, and Value Line Systems and Solutions Corporation.